Magandang araw sa iyo, Kuya Dax, at sa lahat ng katulad kong sumusubaybay at naghihintay sa kwentong ni-upload mo sa channel mo. Ako po si Andre. Matagal na akong silent listener ng channel mo. Simula pa dun sa talagang kauna-unahang style ng pagkikwento mo na sa ngayon ay tinanggal mo na kasi nagka-issue ka yata nun. Sisimulan ko ang kwento ko nung mga panahon na unti-unti na bumabalik sa normal ang lahat. Yung medyo lumuluwag na ang lockdown dahil sa nakarang pandemya. Yung dating takot lumabas, napalitan ng pananabik. Yung mga ilang taon na halos nakakulong lang tayo sa bahay, sa wakas ay nabigyan na ng chance para gawin ang mga dati nating gawain. Pero syempre, dapat alalay pa rin. Kasama ako sa mga taong yon. Sawang-sawa na sa mga dingding ng kwarto, sa Zoom meetings, sa pagkain ng cup noodles habang naka-boxers. Pero ang pangitas ay formal na formal. Kaya nung nabuo yung plano naming magkakaibigan na magbakasyon ulit, that time sa Cebu naman, I was all in. Excited ako, Kuya Dax. Gusto ko ng panibagong tanawin, panibagong simoy ng hangin. Birth month ko rin nun, kaya parang regalo ko na lang yun sa sarili ko. Prior kasi sa pandemic, kaming tatlo din ang magkakasama sa Davao kasi doon talagang hilig naming tatlo. Pero ilang araw bagong flight, biglang nag-cancel ang dalawa kong makakasama dapat. Yung isang dahilan, magti-take daw siya ng masteral exams. Yung isa na aksidente. Alam mo yung tipong nakaimpake ka na, nakaplat na yung itinerary mo, tapos, boom, wala. Siyempre na-disappoint ako, pero nung magagawa ko, nangyari na ang nangyari. At sa tingin ko naman ay valid yung reasons nila. Pero magkaganon man, itinuloy ko pa rin ang plan ko kahit mag-isa ako. Hindi ako yung tipong adventurous type. Ang totoo niyan, napakatahimik kong tao. Mahiyain. Tipong hindi makabasag pinggan. Pero that time, pinili kong lumipad na mag-isa papuntang Cebu. Kahit nilagnat pa ako isang araw bago ako umalis, pinilit ko pa rin ituloy. Pagdating ko sa Cebu, late night na. Diretso ako sa isang simpleng Airbnb condo. Nagpahinga ako at mabilis naman ako nakatulog, dala na rin siguro ng pagod sa biyahe. Kinabukasan, nagpahinga lang ako ng buong araw. Inayos ko ang mga gamit ko. Nagpa-deliver ng pagkain at naupo sa maliit na balcony ng unit. Habang hawak ko yung kape at nakatingin sa makulimlim na langit ng Cebu, biglang sumagi sa isip ko na ang lungkot pala ng solo trip. Ang tahimik ng paligid, ang lamig ng hangin. At doon ko naisipan na buksan yung G-app ko. Hindi ko talaga intensyon na maghanap ng someone. Siguro dahil nag-iisa ako at walang makausap, doon ako nakaisip na maghanap na makakausap. Marami akong nakachat, mga local din. May ilan na di nagpaligoy-ligoy. Halatang yun lang ang hanap kaya nandun sa app na yon. May mga GGSS kahit walang profile pic. Kanya-kanyang padala ng pic ng alam mo na, kahit hindi ko naman hinihingan. Pero wala akong nararamdaman. Hanggang sa may isang profile na kumuha ng atensyon ko. Simple lang ang bio niya. Nag-message siya sa akin. At siya lang ang nagtanong kung okay lang daw pa ako. Nagpakilala siyang Tom daw ang pangalan niya. Base sa profile pic niya na may blurred ang may parting muka. Moreno, may abs. Pero hindi ko talaga type sa totoo lang kasi blurred ang muka. Pero kuya, iba siya mag-message. Buo ang sentence. May sense. At hindi puro dun kagad ang intensyon. And based sa location niya, malapit lang siya. Nagkameron kami ng long conversation nang hindi ko namalayan.
At nung sana magpapaalam na siya kasi malapit na daw siya sa pupuntahan niya, sinabi niya na if gusto ko daw, pupuntahan daw niya ako sa kondo ko saglit kasi magpapalaundry lang siya sa malapit sa location ko. Kuya Dax, ewan ko ba kung bakit, pero pumayag ako. Nasa point na rin kasi ako ng bahala na. Mukha naman siyang maayos base sa mga sinabi niya sa chat namin. Bago siya pumunta, akala niya siguro marunong ako mag-Cebuano. Tinanong niya ako ng, makasulod ba ako dyan? At halang ang naisagot ko sa kanya. Narealize niya na hindi ko siya naintindihan kaya ang reply niya, taga Manila ka nga pala. Ang tanong ko, kumakapasok ba ako sa building mo? Ang reply ko naman ay, oo naman. Hindi naman mahigpit ang security dito. Ilang minuto lang siguro nakalipas ay nag-chat na siya na paakit na raw siya. Lumabas ako para silipin. At yun na nga Kuya Dax, yung eksenang parang galing sa slow-mo scene ng isang indie film. Isang lalaking matangkad, maputi, naka-face mask, ang tikas ng lakad, may kung anong aura. Tinitigan ko siya. Sinubukan kong i-connect sa profile picture niya. Pero wala. Sobrang layo. Mas gwapo. Mas malinis tingnan. Mas disente. Pagpasok niya sa unit ko, tinanggal niya ang face mask niya. Ngumiti siya. Parang lahat ng kabog sa dibdib ko, sabay-sabay na bumaliktad. Hindi ako handa at hindi ko yun ine-expect. Parang hindi ikaw yung nasa picture. Poser ka ba? Diretsong tanong ko sa kanya. Narinig ko pa siyang tumawa ng mahina bago sumagot. Oo. Hindi ko rin kilala yung nasa pic. Nag-iingat lang kasi ako kasi hindi pa ako out. Wala pang nakakalam na, alam mo na, ganito ako. Paliwanag niya sa akin. At dagdag pa niya, kaya raw niya ako pinili kasi alam niyang hindi ako taga Cebu. Safe daw, walang sabit. Sabi niya 1 oras lang daw siya. Kailangan daw niyang umalis kagad pagkatapos. Pero hindi ako pumayag Kuya Dax. Hindi ito yung tipong pagkarating main event kagad tapos alis after. Ang sabi ko, baka naman pwedeng kwentuhan muna tayo kahit sandali lang. Habang nagkikwento siya, napansin ko yung mga pilat sa braso niya. If you don't mind me asking, ano nangyari dyan sa braso mo? Tanong ko. At ang sagot niya, ito ba? Matagal na yan. Yung panahon na medyo malungkot, lonely, ganun. Sa hita naman niya, may mahabang guhit. Yung mga nasa hita mo. Ito naman, nadikya. Matagal na nung nagsiswimming kami. Alam mo na. Sabi niya. Pero sa mata niya, halatang hindi biro ang mga pinagdaanan niya. Napansin din niya ako at ang sabi niya, alam mo ang kinis mo. Ang cute mo pa. Parang yung mga taong, yung laman ng mga bar lagi. Lalo na sa Metro Manila, maraming bar dun, di ba? At ang maikling sagot ko naman, di ako mahilig sa ganun. Mahihain kaya ako. Lumapit siya ng dahan-dahan. Pero pinakiramdaman niya muna kung okay lang ba. Bawat galaw niya, parang sinasabing, pwede pa kitang mahalin. Kahit saglit lang. Tinanong niya kung okay lang mag-iwan ng marks. Pumayag naman ako. Naramdaman ko yung sakit na itinatago niya. Parang gusto lang niyang damhin yung koneksyon naming dalawa kahit sandali pa lang kaming nagkakasama. Habang pinapatugtog ko ang kanta ni Nina na Love Moves in Mysterious Ways, ang sabi niya, alam mo, sa dami ng nakilala ko, hindi ko may paliwanag pero
may something sa'yo na kakaiba. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Pero bago ko mapitiwan ng salitang, ako rin, inunahan niya ako ng, pero pasensya na, hindi tayo pwede. Natahimik ako sa sinabi niya. Bakit naman? Tanong ko. Matagal siya bago sumagot. Ano kasi, mahigpit si Daddy. May mga project pa ako na need ko munang tapusin. Sabi niya. At doon ko nalaman na estudyante pa raw siya. Pero sa 3 oras na magkasama kami, sapat na yun para maramdaman kong kakaiba siya sa lahat ng nakasama ko. Bago siya umalis, sabi niya babalik siya kinabukasan, kaya umasa ako na babalik talaga siya. Kinabukasan, nag-Oslo tour ako. May mga sumamantingin sa akin, siguro dahil sa mga marks sa may parting leeg ko. Pero wala akong pake. Si Tom lang ang iniisip ko. Pagbalik ko ng gabi, may chat siya. At ang sabi niya, darating ako ng 10 p.m. Pero naghintay ako. 10, 11, hanggang mag-12 midnight. Walang dumating. Pero nakatanggap ako ng message sa kanya na, sorry, nandito kasi si Daddy, hindi ako makalis eh. Bawat araw ganun na nangyayari. Nagme-message na pupunta daw siya. Aasa naman ako pero walang darating. Hanggang sa araw ng alis ko pabalik sa Maynila, sabi niya, dadalhan niya ako ng breakfast. Pero hindi pa rin siya dumating. At pagbalik ko nga ng Maynila, ikwinento ko sa kaibigan ko. At ang sabi niya, try mo kayang isearch sa IG. Gumamit ka ng hashtag. At dun ko nga siya nakita. 20,000 followers. May jowa. Hindi estudyante. 31 years old na siya. Manager sa isang BPO. Proud. Public. At yung daddy na sinasabi niya, boyfriend niya pala. Kuya Dax, hindi ko alam kung matatawa ako o may iyak. Lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. Pero yung naramdaman ko noon, totoo yun. Yung 3 oras, parang lifetime na. Kaya ang ginawa ko, finalo ko siya. Nagulat ako. Nag-follow back siya kagad kaya nag-message ako. Naalala mo pa ba ako? Ang sagot niya, of course, balik ka dito sa Cebu ha. Sabi ko naman, I missed you. At ang sagot niya naman, I miss you too. Kuya Dax, sobrang kilig ko. Sa loob-loob ko kahit papaano, alam kong naging special ako sa kanya. Ilang araw ko din siyang nakaka-chat ng may ingat dahil alam kong teke na siya. Hindi ko na rin siya tinanong ng mga nalaman ko about sa kanya. Kasi naging mas mahalaga sa akin ay yung natagpuan ko siya at may connection na kami ulit. Pero Kuya Dax, habang tumatagal, ako na rin ang huminto kasi bukod sa malayo siya, ayoko namang maging kabit. Ayoko makasira ng relasyon ng iba. Pero Kuya Dax, aminin ko, hanggang ngayon sinisilip ko pa rin yung IG account niya. Tinitingnan ko yung mga IG stories niya. Parang pagtingin sa taong gusto mo na malayo sa'yo. Huling silip sa taong hindi ko naman talaga lubusang nakilala. Pero parang naging malaking parte ng buhay ko. Hanggang sa dumaan nga mahabang panahon at naging alaala na lang siya. At sa puso ko, mananatili na lang siyang isang malaking what if. What if single siya that time? Posible kayang maging kami. Kuya Dax, sa mga tagapakinig mo, itatanong ko lang, naranasan niyo rin ba yung ganito? Kung kayo ang nasa posisyon ko, susubukan niyo bang hintayin pa rin si Tom at makipag-connect ulit sa kanya o hayaan na siyang manatiling alaala?
pakishare naman ang thoughts nyo sa comment section. Maraming salamat Kuya Dax and more power po sa channel nyo. Ako si Andre at ito ang true confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan nyo po ang kwento, baka naman pwedeng pakilike. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click nyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala, kung gusto nyo mag-share ng kwento, i-email nyo lang po sa akin or i-PM nyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add nyo na rin po pala ako sa Facebook ko, Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box. Kung maisipan nyo man pong mag-share ng kwento nyo, no worries po. Pwede po nating gawing anonymous yung pagkatao ninyo o ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala. Yun lamang po at maraming salamat uli. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.